Hapon na mga kapatid. At alas 6:16 na tayo ng hapon. Araw po tayo ng Biyernes ngayon mga kapatid. At ang pizza natin ay ano ba tayo ngayon? 20... Ayan. Tingnan natin. I-sure natin mga kapatid para ano. Dahil wala nga tayong April ngayon mga kapatid. O yan. Yan. Para mas malinaw. April 24. Ayan. Ito bago pa yung kalendaryo. 2026. Yan. Inuulit ko mga kapatid. Ang oras natin. Alas 6:17 na. Dahil nga ngayon ay araw na naman ang Biyernes at Sabado naman bukas. Ating binabanggit lagi sa ating ibinablog at content na para sa inyo mga kapatid. Ito yung talagang laman ng aking vlog mga kapatid. Yung maiparating sa lahat kung ano yung gusto ng ating Ama sa Langit na dapat gawin ng kanyang mga nilikha dahil ang panahon nga ngayon mga kapatid hindi nyo ba nararamdaman? Kakaiba na. Bukod sa nagbabago ang mga panahon mga kapatid, pati mga ugali ng tao nagbabago. Pansinin nyo yung mga namumuno sa atin, hindi humihinto ng bangayan, yung siraan, walang pagkakaisa mga kapatid. Lahat na apektuhan dahil sa walang pagkakaisa. Yung mga naniniwala dun sa mga nagbabangayan dahil may kanya-kanyang may kanya-kanya silang kumbaga sa bungero ay manok. Iba yung manok nung vice president, iba ang manok nung presidente. Nakahati rin mga kapatid ang kaisipan ng bawat mamamayan pagka ganun yung nangyayari. Bangayan ng bangayan. Pero ganun pa man mga kapatid, huwag tayong mabahala. Huwag tayong mangangamba kung ganun man ang nangyayari sa ating bansa. Dahil ang lahat ng ito mga kapatid, mga pagbabago ng ugali, pagbabago ng isip ng mga tao, pagbabago ng panahon, lahat ng yan ay kagustuhan ng ating Ama sa Langit. Kung inyong paniniwalaan mga kapatid, dahil para sa akin, kaya ko ito binabanggit sa inyo, ay ito yung aking sinasampalatayanan ng ating Ama ang lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Kaya siya rin ang may kakayanan na makapagbago ng ugali ng tao, makapagbago ng panahon. Siya nga ang siya ang nagdi-decision kung sino yung magiging presidente. At siya rin ang nagtatanggal ng magiging presidente. Ibig sabihin, pati karunungan ng tao, siya ang nagbibigay mga kapatid. At meron tayong pruweba o ebidensya patungkol sa sinasabi ko mga kapatid. Patunay na ang ating Ama sa Langit ang nagdidesisyon ng lahat ng mga nangyayari dito sa ibabaw ng lupa mga kapatid. Kasi sinasabi ko, inuulit ko sa inyo na huwag tayong matatakot sa mga nangyayari. Bagkus lalo nating pahigpitin kung ating nalalaman na pahigpitin nating mabuti ang pagsunod sa kanyang buong kautusan mga kapatid. Huwag tayong humiwalay. Bagkus lalo tayong kumapit. Dahil yan lang ang natitirang pag-asa para huwag tayong madamay sa mabagsik na galit ng ating Ama sa Langit. Ito yung patunay mga kapatid na ating mababasa pa rin
sa aklat ng Biblia. Ayan, ayan o. Dahil hindi pwede na hindi tayo, hindi natin ipapakita kung saan ang aklat natin na binabasa yung mga patunay at patotoo na ang lahat ng nangyayari at mga mangyayari pa lang mga kapatid na naririnig na lumalabas sa bibig nitong huling sugo ay pawang sinalita ng ating Ama at nakasulat. Mayroong ebidensya, mayroong patunay. Kagaya nito mga kapatid. Yun, yung Biblia, binuklat na natin at tayo ay nasa aklat ng Daniel. Ito yung patunay mga kapatid na ang salita ng ating Ama sa Langit ay tapat at totoo dahil mayroong ebidensya mga kapatid na mapanghahawakan tayo. Ayan o. Ay, ito lang yung mga kapatid. Pagpasensyahan nyo na dahil wala kasi akong tagahawak ng taga-video. Itong inyong kapatid, pasmado na ang kamay dahil sa dami ng mga pinagdaanang hirap sa buhay, mga kapatid. Ay palaging forsado ang ating kamay dyan. Init, lamig at pangangawit naranasan natin. Kaya pagpasensyahan nyo na mga kapatid, itong panginginig ng ating kamay. Importante, maituro ko sa inyo kung saan aklat mababasa na ang ating Panginoong si Isawa ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Siya ang nagdidesisyon, siya ang nagbibigay ng karunungan, siya ang nagbabago ng mga panahon. Yung kasalukuyan, at yung mga nagdaan at sa mga darating pa mga kapatid. Ito, basahin na natin aklat ng Daniel. Ayan si Daniel. 2:20 hanggang 22 mga kapatid. Kita nyo, basahin na natin. Sa 20 ang ating pagbabanggit kanina. Simulan na natin. Si Daniel ay sumagot at nagsasabi, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay Kanya. Naku, talagang grabe yung panginig ng kamay ko. At Kaniyang binabahagi ang mga panahon. Binabago, mga kapatid. Pasensya na kayo dahil ito nga, nag-iisa tayo. At mga kapanahunan, siya nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya nagbibigay ng karunungan sa mga marurunong at ng kaalaman sa makakaalam ng unawa. Sa 2023 mga kapatid, siya naghahayag ng malalim at lihim na mga bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay tumatahang kasama niya. Sinabayan niyo sana ako mga kapatid sa pagbasa nung nakasulat sa aklat ng Daniel 2:20 hanggang 22. Yan yung patunay na mga kapatid ng ating Ama sa Langit ang nagdidesisyon ng lahat ng mga bagay. Wag lang tayong maghimagsik sa kung ano yung mga nakikita natin, nararanasan natin, mga nangyayari. Wag tayong mag-iisip ng kung ano-ano na pagsasalitaan natin yung mga presidente o vice president. Wag nating mumurahin pagsasalitaan ng mga ganun dahil ang ating Panginoong si Isaw Ama sa Langit ang nagluklok sa kanila kung saan sila nakaupo ngayon mga kapatid. Kaya ano man ang kanilang mga ginagawa, ano man yung mga nangyayari, mga sinasabi nila, yan ay pawang kagustuhan ng ating Ama
At ito'y para sa atin na sumusunod sa buong kautusan ng ating Ama. Nagpapatunay lang na ang salita ng ating Ama ay gumagana. Dahil lahat ng sinasabi niya na nakasulat ay nangyayari sa mga tao. Mga kapatid. At tayong tumutupad at sumusunod sa kanyang buong kautusan, yung mga nangyayaring yan ay nagiging palatandaan na siya nga nating Panginoong si Isaw Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita ay totoo, mga kapatid. Yun lang mga kapatid. Hanggang sa muli.